So hello at sa mga ka-J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video. Sa video na to, bigyan ko kayo ng 5 reasons kung bakit maganda or sulit pa rin i-purchase ang Oppo A3X ngayong second quarter ng 2025. Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yan, shout out sa mga nakanood na ng ating full review, game test, unboxing natin sa Oppo A3X last year. And this time yung 2025, second quarter ng 2025, nakakagulat na available pa rin ng Oppo A3X. Wala pa rin po itong successor. Kaya okay pa rin siyang i-purchase ngayon 2025. Pero ang pinakaminang question, since marami nang lumabas sa mga smartphones ngayon, okay ba siyang i-purchase? So again, dito sa video na to, bibigyan ko kayo ng 5 reasons kung bakit maganda pa rin i-purchase ang Oppo A3X. Unang-una, saan ba tayo makakabili niyan? Kung bibili kayo sa mall niyan, medyo iba yung price niya. I think the SRP pa rin ang natin dyan. Ewan ko kung nag-sale ng Oppo sa mga mall, pero ang SRP neto, ang SRP ng Oppo A3X, 4GB 64 is 5499 and 4GB 128 is 6999. So ano siya, kumbaga nga nasa entry to budget smartphone category itong Oppo A3X. Pero nga ngayon, since matagal na siya lumabas, last year pa siya lumabas, pero ngayon 2025, mas mura nyo na siya makukuha, especially pag nagsisale sa mga online platforms. Again, kung interested kayo sa Oppo A3X, dito lang yung link sa gilid ng ating video or nasa description box. Check nyo na lang yan para ma-redirect kayo dun sa legit na online shop ng Oppo para mas makuha nyo to ng mas mababa. Since tapos na yung 4.4, naka-flash deal pa rin naman na Oppo A3X. Meron tayo ditong 4GB 64 for as low as 4299. Makukuha nyo na lang tong device na to. Biruin mo, ang presyo niya is 5,499. Ngayon is 4299 na lang po siya. There's a possibility na makuha nyo pa to ng mas mababa sa 4299 kung meron kayong mga voucher sa Shopee. Siguro makuha nyo to ng 3+, di ba? Tapos yung 4GB 128 from 6999, makukuha nyo lang to ng 52999. So yan, kung makikita nyo, bagsak presyo na lang Oppo A3X and still available pa rin siya sa market. And every time talaga na ipinopost natin ng Oppo A3X, marami talagang mga consumers ang gustong-gusto itong device na to. Marami ring mga naiinis, hindi satisfied sa performance, pero may iba naman nasasatisfy sa performance ng device na to. Pero dito sa video natin, bibigyan ko kayo ng reason kung bakit maganda naman i-purchase itong smartphone na to. So unang reason, affordability. So napakamura ng Oppo A3X. Again, nung SRP niya, malayo na ang presyo niya sa SRP niya compare pag bibili niyo to sa online. Nandito yung link ha. Pag bibili niyo to sa mall, there's a possibility na yan pa rin yung presyo or nag-sale na rin yung sa mall. Kaya magandang bumili ng mga matagal nang lumabas sa market ng mga devices kasi makukuha nyo na lang sila ng mas magandang deal. Ang laki na madi-discount nyo mga ka-J-Vlog. Kumbaga, nasa segment ng Oppo A3X ang isang budget smartphone below 6,000 pesos at maganda rin naman or okay rin naman yung mga ibang specs na ma-offer niya, lalo-lalo na sa presyo niya ngayon. Again, pag bibili po kayo ng smartphone, always look doon sa sa presyo niya. Kasi yan yung main factor ng mga ibang consumers sa kanilang buying decision. Budget, 'di ba? Kunyari, ano bang mabibili ko sa 5K? Maganda na ba yung makukuha kong specs, ganyan-ganyan. So, biruin mo dito sa Oppo A3X, 4,000 plus ang pinakamababa, makakabili na kayo niyan. And I know yung variant niya is a 4GB 64GB internal storage. Sa presyo niya last year, 5 plus, hindi na perfect fit yan. Pero ngayon pag nakuha nyo ng 3 plus or 393842, itong Oppo A3X nga, sa 64GB, I think reasonable pa naman. Although marami na rin mga ibang brands like Transsion na nag-o-offer ng 128GB, especially sa ganitong segment. 64GB, kung kukunin nyo to, perfect to sa mga light lang naman ang ginagawa sa smartphone. Yung casual things lang, hindi naman mga heavy users like yung sobrang nag-take ng photos, naglalaro. Again, kung meron naman kayong konting budget, 5299 na lang yung 128GB niya. Doon na kayo mga ka-J-Vlog. Pero kung talagang stick na kayo sa ganyang budget sa 4 plus, 64GB, ayan, pwede naman din sa inyo yan. Depende ulit yan sa inyong paggamit. Tulad ng sinabi ko before, nung mga sa review ko, 4GB 128 sa presyo na 699, hindi talaga yan perfect fit.
Pero ngayon 5299 and there's a possibility na makuha nyo ng 4 plus yung 4GB 128 niya, bumabagay na po yung RAM at ROM ng Oppo A3X sa kanyang presyo ngayong second quarter ng 2025. Kaya okay ng 128GB sa 4 plus and 5,000 plus na smartphone. 4GB of RAM, I think yan na rin naman ang minimum na pwede natin makuha sa ganitong presyo na budget segment. Second reason is yung chipset. Sa presyo na 4,000 pesos, 5,000 pesos, Qualcomm Snapdragon 6S Gen 1 chipset. So, yung iba kasing consumers, to be honest, ang gusto nila Snapdragon. Ayaw nila yung Unisoc, ayaw nila yung MediaTek. So, iba pa rin yung iba pa rin pag naka-Snapdragon ka na device. Kaya maraming nagkaka-interest sa Oppo A3X dahil Qualcomm Snapdragon po ang chipset na ma-offer nito na sobrang lupit din naman ng Qualcomm Snapdragon. Nag-game test natin itong Oppo A3X, nakaka-handle din naman siya ng mga few games na na-test natin tulad na lang ng ML, COD, Farlight 84, Honor of Kings. Yung GPU niya kasi mga J-Vlog, matagal na rin natin nagagamit yung GPU na yan, the Adreno 610. Napakatagal na ng GPU na yan, subok na yan, very optimized na rin yung chipset na yan. Dati yung Adreno 610, nakikita natin yan sa mid-range, napunta siya sa higher entry. Ngayon, budget smartphone na lang po yung GPU na yan. Kaya expect nyo, pag ML smooth talaga ang performance sa Oppo A3X. Okay naman yung chipset niya to be honest, lalo sa kanyang presyo. Yung pinakamurang variant lang talaga, sobrang kulang 64GB, diba? Kaya again, kung maglalaro kayo dito, go for the 128GB. Nakaka-handle naman ng games ang Oppo A3X pero manage your expectation pa rin dito sa smartphone na to. Hindi po siya pang gaming ha. Nakaka-handle siya ng mga modern games pero hindi po siya nakafocus sa mga gamers out there dyan. Kasi yung iba, sobra yung taas ang ine-expect nila. Pag ang budget nila, 5,000 pesos eh. Please, pag bibili kayo ng gaming smartphone, always check nyo yung budget nyo. Kasi syempre, kung gusto nyo ng mas magandang processor, yung super snappy, smooth, and all, mga specs, dapat po talaga magdagdag kayo ng budget. Sa mga ganitong presyo na 4,000 to 5,000 pesos, makakalaro kayo. Pero hindi siya nakadesign for gaming. Next, yung kanyang display. Okay naman yung screen size ng Oppo A3X, malaki 6.67 inches at naka 90Hz screen refresh rate. For me, okay na yung 90Hz kasi that is the minimum naman na rin for a budget smartphone. Kasi dati nang 6,999 siya, pero in 90Hz parang hindi na yan bumabagay. Usually nakikita natin sa ibang brands 120Hz. Since bumaba na yung presyo niya, bumagay na yung 90Hz screen refresh rate sa presyo ng Oppo A3X ngayon. So okay naman yung display niya so far, naka-punch hole display at HD plus 720p, hindi na ako marereklamo sa resolution niyan. Very comfortable na maglaro sa Oppo A3X dahil sa kanya napakalaking screen size. Fourth reason, design and aesthetic. Napakaganda nung tinatawag ko yung red nito, wine red eh. Napakaganda ng design ng smartphone na to. For a budget smartphone, hindi nyo akalain na 4,000 to 5,000 pesos lang to. Kumbaga si Oppo, fino-focus niya rin yung kumbaga to si Oppo, nagfo-focus din siya sa design kahit na sobrang mura lang ng device nila. Marami rin mga consumers pag bumibili ng smartphone, ang main factor din nila when buying is design and aesthetic. So gusto nyo ng premium looking device sa murang halaga lang, Oppo A3X maganda at kunin nyo tong red, very elegant. At ang pinakalas mga J-Vlog, yung battery at fast charging rate. Ito si Oppo, last year hindi pa gumagawa ng ingay ang mga brands ngayon ng Beyond 5K eh. Ngayon kasing 2025, Beyond 5K na ino-offer ng mga brands. Pero si Oppo nagsimula na last year yan. 5,100 mAh battery capacity. Yes, napakakunat ng battery nitong device na to. At ang maganda dito, sa halagang 4,000 to 5,000 pesos, naka 45 watt fast charging. Yan yung isang main advantage ng Oppo A3X sa mga competitors niya like Vivo, Transsion. Yung Vivo nga, minsan wala pang ang charger. Ito, naka 45 watt fast charger na out of the box. So yan, ang isang napakaganda dito sa smartphone na to. Malobat man itong smartphone na to, napakabilis lang full charge. Salamat sa kanyang 45 watt fast charging. So yun mga ka-J-Vlog, yung ating 5 reasons sa Oppo A3X, lalo na bumagsak na ang presyo niya. Ito na po yung perfect time bumili ng smartphone na to. Marami rin nagkakagusto sa Oppo A3X, marami rin nagkaka-interest sa Oppo A3X dahil sa kanyang chipset na Qualcomm Snapdragon 6S Gen 1. Kaya sa mga sawana sa Unisoc and MediaTek na nakikita sa mga ibang brands, try nyo rin ng Oppo A3X at ang sinasuggest kong kunin nyo, 4GB 128 para maging masulit naman po yung inyong pagbili. Kasi napakakunti lang ng price difference ng
4GB 128 at 4GB 64, nasa almost 1,000 pesos lang. Kaya kung interested kayo sa Oppo A3X, huwag na kayo magdalawang isip mga ka-J-Vlog. Sulit pa rin ito i-purchase ngayon 2025. Lalo-lalo na mura na lang siya. Again, yung kanyang link, nandito yan sa gilid ng video or nasa description box. Check nyo na lang at i-add to cart nyo na, lalo-lalo na magpe-payday sale na. Lalo-lalo na baka makahabol kayo sa 4/4 sale at sa payday sale ngayon sa online platforms.